mariin naming kinukundina ni retired General Virgilio Garcia na isa rin tumatayo bilang abogado ni General Pocis ang paglabag po sa karapatan ng aming kliyente. Kanina po sa airport, repeatedly we demanded that the police respect our rights as lawyers to confer with our client. Pero hindi po kami pinagbigyan, bigla pong itinakbo rito. So we will make the people responsible to be held to account for the violation of the rights of our client. Pangalawa, in response to your question, ma'am, ito po ay talagang very obvious na tinatakot po ng administrasyon na ito ang kanyang mga kritiko. Ito po ay ginawang sample si General Pocis na kapag ikaw ay nagsalita laban sa gobyernong ito, ito ang sasapitin mo, ikaw ay aarestuhin, hindi ka papakausap sa abogado mo at haharas ka at magsasuffer ka pati ang iyong pamilya. Sir, kanina po nabanggit ni General Nartates, wala naman daw ang personalan. Ipapad lang ho nila yung utos ng... Wala naman po nagsasabing personal. Hindi naman po natin sinisisi si General Nartates. Ang amin po sinisisi ang executive branch na wineponize nila ang Department of Justice upang i-persecute, tuligsain ang mga sa tingin nila ay kalaban ng gobyerno. Kaya nga po, uulitin ko po yung sinabi ko kanina, nagpapasalamat po ako kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at tinupad niya yung kanyang pangako na magpapakulong siya soon. Pero mali ang kanyang nakulong. Sa halip na yung mga magnanakaw ang ipakulong niya, yung mga naghahabol sa magnanakaw ang pinakulong niya. So thank you po, Mr. President, for keeping your promise. Kaya lang, mali pa rin po. Yung pag-file ng admin and criminal case against us, is karapatan naman nila yon, no? It is their right. Karapatan nila yon. Ngayon, dun sa paglabag na sinasabi nila, wala naman akong nakikita. Dahil unang-una is sila yung wala sa area. Late na sila dumating. At kami is andyan na yung aeroplano, dumating na yung si General Pocis. We have to go up para i-serve yung warrant.